Ningning, sa wakas ikakasal ka na. Bilang iyong best friend, sobrang saya ko para sa'yo. Lulin, nahanap na namin ang sapatos ng bride. Bilisan mo at isuot kay Wenning. Pasensya na, Ningning. Sandali lang. Ano bang ginagawa ni Lulin? Paano niya maibibigay ang mga sapatos na may burda sa best friend ng bride sa ganitong oras? Ang awkward naman. Eto kasi yon, papunta dito, nasira ang high heels ni Xiao Yu. Kaya hayaan mo munang sa kanya ang embroidered shoes. Ikaw naman, laging naiintindihan. Suotin mo na lang itong magaspang na tela na sapatos. Tiyaga lang saglit. Si Xiao Yu kasi, pinalaki na spoiled. Hindi niya kayang magsuot ng ganitong magaspang na sapatos. Okay lang. Kaya ko kahit ano. Anyway, yung pakakasalan ko ngayon ay hindi ikaw. Ano naman si Lulin? Ang pamilya ko may utang sa pamilya Gu na daan-daang milyon. Ang tatay ko, dahil dito, gusto akong ipakasal sa naghihingalong matandang Gu, bilang good luck charm. Mahigit 90 na yung matanda. Tigil mo na yung pag-iyak. Eto, papakasalin ko na lang si Wenning para sa'yo. Talaga? Si Wenning, naghintay sa'yo ng 8 taon. Kayo ngang dalawa ikakasal bukas. Gusto mo talaga siyang isuko? Pero hindi ko kayang manood lang na masira ang buhay mo. Ang kabutihan mong nag-donate ng kidney sa akin noon naaalala ko palagi. Tungkol naman kay Wenning, wala nang matagal na buhay yung matandang Gu. Pagkatapos mamatay niya sa ilang taon, wala akong pakialam kung maging byuda si Wenning. Papakasalan ko pa rin siya. Pero si Wenning, payag ba siya? Bukas, ipapasundo ko sa driver ang bride diretso sa mansyon ng Gu. Pagkaalis ng belo, at malaman niyang nagbago ang groom, nasa kama na siya ng matandang Gu. Tapos na yon, wala na siyang choice. 8 taon kaming magkasama, at sa puso niya, wala akong halaga, kahit yung kidney na inalay ko sa kanya. Sa puso niya, akala niya galing kay Jiang Yu. Kalimutan na, ako ay ulila na inampon ng pamilya Lu. Itong substitute marriage maituturing na pagbabayad ng utang na loob sa pamilya Lu. Mula ngayon, ako at ang pamilya Lu. At ikaw, Lulin, wala na kaming utang. Ito ang Miss Jiang na ipinapakasal sa akin ni Lolo para magdala sa kanya ng swerte. Bride, magpahinga ka muna dito. Pagdating ng panahon, may darating para sa iyo, para dalhin ka sa pangunahing bulwagan para sa kasal. Wenning, alam kong galit na galit ka sa akin. Pero wag mo rin akong sisihin. Sisihin mo na lang ang tadhana. Pinilit ako ng tatay ko na pakasalan si matandang Gu para sa swerte. Naisip ko pa nga na mamatay. Buti na lang, naawa sa akin si Lulin para hindi ako pakasalan ni matandang Gu. Kailangan niyang hayaan kang pumalit sa akin ngayon. Tama. Para masiguradong tapat siya sa iyo, kinuha ko ang marriage certificate kasama siya kaninang umaga. Huwag kang mag-alala, Wenning. Nagpakasal ka talaga? Wenning, pasensya na sa nangyari. Pero si matandang Gu ay lagpas 90 na. Tiyak na hindi na siya makakapag-anak. Wala naman talaga siyang gagawin sa iyo. At ang pamilya Gu ay ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Hindi naman masama ang mapakasal doon. Kaya sa paningin niya, ang pagpapakasal ni Jiang Yu kay matandang Gu ay isang sakripisyo. Pero ang pagpapakasal ko ay walang kawalan. Sa loob ng 2 taon, mamamatay na ang matanda. Bibigyan kita ng isang engrandeng kasal at pakakasalan kita. Hindi na kailangan. Dahil ngayon ako si Mrs. Gu, sana ay lumayo ka na lang. Wenning, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba pwedeng maging makatuwiran? Ano ang ginagawa ninyong dalawa sa silid ng bago kong asawa? Siya ang nobyo ng pamilya Gu ngayon. Paano naging posible? Gu Jingchuan, siya pala ang binatang tagapagmana ng pamilya Gu? Hindi ba si Wenning ang talagang magiging binibini ng pamilya Gu? Ang patriarch ng pamilya Gu hindi ba siya lampas na sa siyam na po? Paano naging ganito kaganda ang boses niya? Kami ang pamilya ng nobya. Nag-aalala kami sa pag-aasawa niya. Kaya pumunta kami para tingnan siya. Ganoon ba? Nakasal na ako sa pamilya Gu. Mula ngayon, ako ay miyembro ng pamilya Gu. Sila ay dati kong pamilya. Hindi na. Kayo dalawa, umalis na kayo. Ayos ka lang ba? Hindi ba ang lalaking ikakasal ay ang matandang master ng pamilya Gu? Bakit naging si Gu Jingchuan, ang binatang tagapagmana ng pamilya Gu? Ang patriarch ng pamilya Gu ay naghihingalo. Hindi na siya makabangon. Hindi niya kaya ang gulo ng kasal. Malamang na pinalitan siya ng apo niya. Ganoon pala, nag-alala ako ng walang dahilan. Kaya si Wenning ay napangasawa isang matandang lalaki lang pala. Noong aalis ako kanina, natapilok ako sa may pintuan. Ang sakit, Lulin. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital?
Miss Jiang, wala akong balak na pakasalan ka. Pero sinabi ng Feng Shui Master na dalhin ka sa pamilya Gu para sa swerte. May iba na ako. May mahal ang matanda. Tama nga. Matanda na siya ngayon. Tiyak may mahal siyang hindi makakalimutan. Niligtas niya ako sa beach. Mula noon, sa kanya na lang ang puso ko. Sayang naman, hinanap ko siya. Sa loob ng maraming taon, walang saysay. Alam ko lang sinabi niya sa akin na Wenning ang pangalan niya. Ayos lang. Naiintindihan ko. Alam ko na ang pagsali mo sa pamilya Gu ay sakripisyo para sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Mabuti ang trato sa iyo ng pamilya Gu. Makukuha mo ang lahat ng dignidad na nararapat sa iyo. Nakita ko ang abuing sapatos mong tela hindi bagay sa iyo. Mabilis akong bumili ng bago, pero masyadong maikli ang oras. Hindi na napagawa ng sukat. Pasensya na, isuot ko na lang sa iyo. Nobyo at nobya, dumating na ang maswerteng oras. Alisin ang belo at mag-alay ng tsaa. Teka. Nobyo, tumawag ang ospital. Kailangan kanila pumunta agad. Miss Jiang. Sorry talaga. Okay lang. Tawag mula sa ospital. Malamang emergency na buhay kamatayan. Umalis ka na. Makatwiran naman si Miss Jiang. Sayang lang kung si Wenning na lang siya. Alagaan mo ng mabuti si Miss Jiang. Lulin, sobrang sakit. Sabi ng doktor, sprain lang daw. Walang tama sa buto. Ilang araw lang napahinga at... Young Master Gu, hindi ba dapat siya nasa kasal? Bakit siya nasa ospital? Baka may nangyari kay Wenning? Lulin, saan ka pupunta? Sobrang sakit ng paa ko. Sasamahan mo ba ako? Paano kung may nangyari talaga kay Wenning? Tara, tingnan natin. Pero ang paa ko. Tutulungan kitang maglakad. Lulin, dahan-dahan. Sobrang sakit ng paa ko. Master Go. Nagkaroon po ng isa pang episode si Lolo kaninang umaga. Panandali ang arrhythmia. Na-stabilize na namin siya sa ngayon. Jing Chuan, Lolo, nandito ako. dumating na ba ang nobya sa mansyon? Opo, Lolo. Nasa mansyon na si Miss Jiang, naghihintay na maghain ng tsaa sa inyo. Mabuti. May manugang na akong babae. Jing Chuan, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Gu. Kailangan mong magkaanak. Manugang na babae, tanging tagapagmana, nagpapakasal, si Gu Jingchuan mismo. Sino yung nasa labas? Baka aksidenteng nabangga ng dumadaan. Talagang ibinigay ko si Wenning sa ibang lalaki gamit ang sarili kong kamay. Wenning, kinuha mo lahat ng akin. Kung hindi dahil sa'yo, ako sana ang ikakasal sa pamilya Gu ngayon. Tara, ihatid na kita pa uwi. Kung hindi dahil kay Xiaoyu, ako sana ang ikakasal kay Wenning ngayon. 8 taong paghihintay, siya dapat ang naging nobya ko. Nandito na tayo. Hindi ka ba aakyat? May trabaho pa sa opisina. Umuwi ka na at alagaan ang mga sugat mo. Lolo, uuwi na po ako. Babalik ako bukas para bisitahin kayo. Malamang matagal na siyang naghihintay. Lagpas na ng hating gabi. Malubha si Lolo. Mag-isa siyang naghintay sa bulwagan buong gabi. Walang kahit isang reklamo. Maunawain siyang tao. Marami na siyang pinagdaanan ngayong gabi. Malamang nagpapahinga na siya. Kung papasok lang ako para tapusin ang seremonya, buksan ang pinto at pumasok, iyon ay hindi paggalang sa kanya. Hayaan na natin ang lahat para bukas. Umalis siya. Sige, sa unang gabi ko sa bahay ng mga Gu, mas komportable pala ang mag-isa. Ang borda na ito ay mas maganda pa kaysa sa sapatos pangkasal na inihanda ni Lulin para sa akin. Sir,
Hindi po ba kayo nasa silid pangkasal? Matutulog ako sa study. At ang asawa ninyo? Huwag mo siyang guluhin. Bukas ng umaga, ihanda ang seremonya ng tsaa. Makikipagkita ako sa kanya sa main hall. Agad po, sir. Gabi ng kasal. Natutulog ang lalaki sa study. Ang binibining ito, mahihirapan siya. Ano yon? Mr. Gu, ang Singapore acquisition deal ay nasa malaking problema. Umurong ang kabilang panig, humihiling na muling makipag-ayos sa mga pangunahing termino. Kung hindi, kanselahin nila ang deal. Linawin mo. Masyadong masalimuot ang detalye. Hindi maipaliwanag sa telepono. Tinawagan na ang board emergency meeting. Kailangan kanilang lumipad papuntang Singapore ngayon. Asikasuhin ito on-site. Nabook na namin ang earliest flight. Aalis ito sa loob ng 2 oras. Sige, papunta na ako sa airport. Ipadala mo ang mga files sa phone ko. Hindi pa siya gising. Tama, ito ang bahay ng mga Gu. Gu na ako ngayon. Pasensya na, may biglang emergency sa kumpanya. Magbi-business trip ako ng 1 linggo. Pagbalik ko, babawi ako sa iyo ng personal. Wenning, inagaw mo lahat sa akin. Pipilitin kitang isauli lahat yan. Sino po kayo? Hello, ako po ang nakababatang kapatid ni Mrs. Gu. Nagdala ako ng mga regalo para bisitahin ang ate ko. Pakisabi nandito na ako. Ma'am, may isang binibini sa pintuan. Sabi niya, kapatid daw ninyo. Gusto kayong makita. Bunso, Jiang Yu. Sabihin mo, hindi ko siya makikita. Opo. Sabi ng ma'am, hindi siya tumatanggap ng bisita. Pakiumalis na po. Hindi tumatanggap ng bisita. Paano naman? Pasok ka at sabihin mo ulit. Sabihin mo may importante ako. Malinaw ang utos ng ma'am. Napakalinaw. Huwag po ninyo kaming pahirapan. Wenning, ano bang karapatan mo? Isa ka lang ulila na inampon ng pamilyang Lu. Ngayong nakaangat ka na, tinalikuran mo na ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakarating sa kinaroroonan mo ngayon. Dapat akin ang kasal na ito. Akin iyon, kay Jiang Yu. Si Gu Jingchuan ay bata at matagumpay. Ang pamilya Gu ay sobrang yaman. Dapat akin iyon. Sandali, gusto kong makita si Gu Jingchuan. Kailangan kong sabihin kay Gu Jingchuan. Anong problema? Kailangan kong sabihin kay Sir Gu na ang babaeng pinakasalan niya ay peke? Miss, anong ibig mong sabihin? Sabi ko, ang babaeng pinakasalan mo sa pamilya ay hindi talaga anak ng pamilyang Jiang Peke siya. Hindi anak ng pamilyang Jiang? Paano siya pinakasalan ng aming amo? Gusto mong pumalit sa aming ginang? Dapat mas maganda pa ang dahilan mo. Kapag nakita mo si Sir Gu, malalaman mo kung sino ang totoo. Saka ko kayo lahat palalabasin dito. Lumipad si Mr. Gu papuntang Singapore kaninang umaga. Malamang, hindi mo siya makikita. Wala siya rito? Mas mabuti. Marami akong oras. Dahan-dahan kong ilalantad ito. Hihintayin ko si Mr. Gu na bumalik. Babalik ako. Sabihin mo sa kanya, ang babaeng pinakasalan niya ay hindi si Jiang Yu. Isang linggong business trip, hindi man lang ako nagpaalam ng personal. Ang regalong ito ituring mong paumanhin kay Miss Jiang. Pwede po ba akong makatulong, sir? Namimili po ba kayo ng damit para sa girlfriend ninyo? Siguro nga, Anong size po ang suot ng girlfriend ninyo? hindi ko alam ang size niya. Itong trench coat, kumuha ng tig-isa. S, M, L, XL. Ibalot mo lahat. Tama, kahit isa, kasya. Ano po ang utos, sir? Bago ka umalis, may isang bagay na kailangan mong gawin. Sukatin ang sukat ni Ging, Gu. Itala para sa kanyang mga damit na custom. Opo, sir. Ma'am, may isang Mr. Lu po na nandito para makipagkita sa inyo. Sabi po niya, dati raw siyang kakilala ninyo. Nagdala po siya ng regalo para sa inyo. Lulin. Ipasok mo siya. Wenning, Mr. Lu, may kailangan po ba? binilhan kita ng damit. Naalala ko sinabi mo gusto mo ng palda na ganito. Hindi man lang niya alam ang sukat ko. Itong baywang, itong haba. Ito ang sukat ni Jiang Yu. Hindi gusto ni Jiang Yu ang damit na ito. Naalala kong nagustuhan mo yon.
pumunta ako para ibigay sa'yo. G, Lu, may asawa na po ako. Nagbibigay ka ng damit sa asawa ng iba. Hindi angkop. Wenning, mali ako. Hindi ko dapat pinayagan kang magpakasal sa pamilya Gu. Bigyan mo ako ng tsansa na bumawi sa'yo, okay? Anong nangyayari? Bakit siya biglang umatras? Pero Lulin, kahit anong iniisip mo, wala na itong kinalaman sa akin. Gusto mo ba talaga ang yaman at posisyon ng pamilya Gu? Ayaw mo na akong makasama? Hindi mo kailangang hulaan ang iniisip ko. Wala na akong kinalaman sa'yo. Ihatid si G, Lu palabas. Master Gu, naasikaso na ang lahat sa Singapore. Ma'am, kamusta si Mrs.? Ayos naman si Mrs. Pero Pero ano? 2 araw na ang nakalipas, may dumating na Mr. Lu. Sabi niya, dati siyang kaibigan ni Mrs. Nakita niya siya, pero halos hindi sila nag-usap at pinaalis niya siya. Master Gu, bakit hindi mo tinanong kung sino si Mr. Lu? Ihatid sila sa silid pangkasal. Opo. Bumalik na si Gu Jingchuan. Ang mga katulong ng pamilyang Gu ay hindi sineseryoso ang sinabi ko. Pero si Gu Jingchuan ay iba. Ngayon, ang buong pamilya Gu ay malamang na nagmamadaling hinahanap ako. Wenning, tapos na ang magagandang araw mo? Ikaw na naman? Sigurado akong ang pamilya Gu mo ay ilang araw nang naghahanap ng baliw sa akin, di ba? Baliw ba ang babaeng ito? Sabihin mo sa batang amo mo, Gu Jingchuan, hindi na kailangan pang maghanap. Ako si Jiang Yu. Nandito ako. Itong babaeng ito, noong huling punta niya, kahit paano may dala siyang regalo para magpakitang gilas. Ngayon, wala siyang dala at sinasabi niyang hinahanap siya ng batang amo. Hindi man lang kilala ng batang amo kung sino siya. Binibini, ang batang amo namin ay hindi naghahanap ng kahit sino. Kung wala kang mahalagang bagay, pakialis na po. Imposible. Tiyak na hinahanap niya ako. Sabi ko sa'yo, kakabalik lang ng binatang amo mula sa ibang bansa kaninang umaga at wala pang kalahating oras mula nang dumating siya. Tama. Ang una niyang gagawin pagbalik niya ay hahanapin ako. Miss, sa huling pagkakataon, sinasabi ko sa'yo, hindi ka hinahanap ng binatang amo. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag talaga ako ng tao. Ang kapal naman ng isang utusan na bastusin ako. Pag nakita ko si Gu Jingchuan, ikaw ang unang sisantihin ko. Buksan mo ang pinto. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ako ipaalam ngayon, kapag nalaman ni Master Gu, ikaw ang unang sisihin niya. Sige, wag mo na akong ipaalam. Maghihintay na lang ako dito. Si Master Gu ay kailangan ding lumabas. Paglabas niya, sasabihin ko sa kanya sa harap mo na peke ang asawa niya. At ikaw, itong utusan, alam mo, at hindi mo isinumbong. Sadyang pinigilan mo akong makita siya. Tingnan natin kung sino ang mapapahamak. May punto siya. Paano kung totoo ang sinasabi niya, kung talagang hindi ko siya papasukin at magalit ang binatang amo, hindi ko kayang ipagsapalaran iyon. Hintay ka lang. Gaya ng inaasahan ko. Sa huli, natatakot kang mawalan ng trabaho. Sir, may isang dalagang gustong makipagkita sa inyo. Sino? Jiang Yu raw ang pangalan niya. Galing siya sa pamilyang Jiang. Sabi niya hinahanap mo raw siya. Jiang Yu. Nagpakasal ako sa isang anak ng pamilyang Jiang, di ba? Ngayon, may isa pang Jiang Yu na dumating. Papasukin mo siya. Sir, nandito na siya dati. Sabi niya, peke raw ang batang ginang. Talaga bang makikipagkita ka sa kanya? Opo. Bumalik na siya. Mula sa Singapore. Pumunta muna siya sa ibang lugar. Wala pa siya rito. Hindi siya dumating noong gabi ng kasal natin. 1 linggo siyang nag-work trip. Walang balita. Ngayon, bumalik na siya. Hindi niya ako unang pinuntahan. Pero anyway, asawa na ako niya sa pangalan lang. Bumili siya ng regalo para sa akin at pinalitan ang sapatos ko. Hindi ko siya pwedeng pagkautangan ng pabor. Ito ay galing noong inampun ako ng pamilya Lu, ang tanging dala ko, kahit hindi ito mahalaga. Ito lang ang tanging bagay na meron ako na sapat na disente para ibigay. Tingnan mo siya. Parang siya ang may-ari ng lugar. Dito ka lang maghintay. Darating na ang binatang Panginoon. Gu Jingchuan, sa wakas pumayag ka nang makita ako. So ikaw si Jiang Yu. Oo, ako si Jiang Yu. Sabihin mo lang ang kailangan mo. Master Gu, yung babaeng pinakasalan mo ay hindi talaga si Miss Jiang. Wenning ang pangalan niya. Anong sinabi mo? Bakit nandito si Jiang Yu? Sino naman itong binata? Tamang-tama, nandito na siya. Master Gu, tanungin mo siya kung ano pangalan niya. Yung mukha at mga mata, pareho na pareho. Siya nga. Yung nagligtas sa akin sa beach 6 na taon na ang nakaraan. Siya iyon. Wala ba si Old Master Gu?
Ikaw ang magsabi. Anong pangalan mo? Ako, Wenning ang pangalan niya. Peke siya. Pumalit sa akin para pakasalan ng pamilya Gu. Ikaw na magsabi ng pangalan mo. ako si Wenning. 6 na taon na ang nakalipas. Nagligtas ka ng isang tao sa beach. Ikaw. Ikaw. Ako iyon. Hindi ko inakala na ngayon, ikakasal na pala kita. Hindi yung matanda. Ang nobyo ko ay hindi ang matanda. Si Gu Jingchuan, ang taong iniligtas ko 6 na taon na ang nakaraan. Nagkakilala sila. Imposible. Paano niya nakilala ang taong iyon? Bini-bini, ang inyong mga gamit. Salamat. Itong peace pendant, nakita ko ito sa beach noon. Nakasabit ito sa leeg mo. Naaalala niya. Naaalala pa niya ito. Mr. Gu, ano naman kung kilala mo siya? Hindi siya ang anak ng pamilyang Jiang na dapat mong pakasalan. Peke siya. Tapos ka na? Ano? Nasabi mo na. Ngayon. Pakiusap, umalis ka. Wala ka bang pakialam na pakasalan ang babaeng walang pinagmulan? Hindi ka ba natatakot? Ihatid mo siya. Dito po, Miss Jiang. Tama siya. Hindi ako ang anak ng pamilyang Jiang. Ako si Wenning. Lumaki ako sa pamilyang Lu. Ako ang kasintahan ni Lulin. Sa araw ng kasal, hiniling sa akin ni Lulin na pakasalan ang pamilya Gu kapalit ni Jiang Yu dahil ayaw magpakasal si Jiang Yu. Isang lalaking halos 70 taong gulang. Pero, may asawa kang wala pang 30. Hindi ka ba galit? Magsabi ka muna. Kusa ka ba? Hindi. Pero hindi rin ako pinilit pumunta dito. Narinig ko sina Lulin at Jiang Yu nag-uusap sa study. Pinagplanuhan nila ako. Tinanggap ko ito. Pinalaki. Mula ngayon, tapos na ako sa pamilyang Lu. Ito ay liham ng diborsyo. Pinirmahan ko na ang pangalan ko. Sir Gu, hindi ako anak ng pamilyang Jiang. Hindi ako karapat-dapat sa posisyon ng batang may bahay ng Gu Mansion sa posisyong ito. Kung iniisip mo ang aking pinagmulan, pwede na akong umalis. Sige. Hindi niya ako pinakasalan, simula pa lang. Ngayong alam ko na ang totoo, mas lalo akong hindi mananatili. Ikaw ang gusto ko. Hindi ang apelido Jiang. Pero, Wala nang pero. Pinakasalan mo si Gu Jingchuan. Hindi ang matandang Gu. Ni ang titulong Miss Jiang. Ikaw ay ikaw. Wala nang ibang mahalaga. Sumama ka sa akin. Tinawag ng butler ang lahat sa harapang bakuran. Ano ito? Hindi ko alam. Mukhang seryoso ang binata. Ito ang asawa ko. Ang bagong ginang ng pamilya Gu. Wenning ang pangalan niya. Mula ngayon, walang sino man ang mag-uusap tungkol sa pinagmulan ng batang ginang. Sino mang sumuway ay palalayasin sa mansyon ng Gu agad. Opo, sir. Halika, ipapakita ko sa iyo ang hardin. Ang batang ginang at ang binata ay para sa isa't isa. Anong nakita mo? Ang mga mata ng binata, simula nang pumasok ako sa bahay ng mga Gu, hindi ko pa nakita ang mga ito na kumikinang ng ganito. Hindi mapipigilan ang tadhana. Ang gulo. Paano ko ito ipapaliwanag sa amo? Ma'am, nandito na naman si Miss Jiang. Gusto kang makita. Mas maayos na ang ugali niya ngayon. May dala siya. ano ang dala niya? Isang kahon ng ejaw. Sabi niya para sa kalusugan mo. Papasukin siya. Ate, pina-import ko itong ejaw mula sa malayo. Subukan mo. Miss Jiang, hindi ako ang ate mo. Alam kong sinisisi mo ako sa nangyari. Pasensya na sa ginawa ko. Pinilit ako ng tatay ko noon. Binantaan niya ako gamit ang nanay ko.
Sabi niya, kung hindi ako pakakasal kay Old Master Gu, ide-divorce niya si nanay, wala akong choice. Nang maglaon, sinabi ni Lulin na gusto niyang ikaw ang pumalit sa akin. Noong una, tumutol ako. Pero sabi niya, Saka, hindi mo rin naman gustong pakasalan si Old Master Gu, kaya bakit hindi na lang tayo magsama? Ako, nawala sa isip ko noon at pumayag. Ate, talagang pumunta ako dito para humingi ng tawad sa'yo. Mapapatawad mo ba ako? Tapos ka na ba sa pag-arte? Pumunta ka sa pamilya Lu noong 12 ka, ako ay 14. 8 taon na ang lumipas. Akala mo hindi kita kilala. Pumunta ka para humingi ng tawad. Hindi dahil naaawa ka sa akin. Ito ay dahil natatakot ka na kunin ko ang lugar na nararapat sa'yo. Wala tayong samahan bilang magkapatid. Wala noon. At wala rin sa hinaharap. Adyaw, ibalik mo ito at ihatid ang bisita. Miss Jiang, pakiusap po. Mr. Gu, ang sakto naman. Hindi man lang ako tinitignan. Wenning, anong pampag-ibig ang binigay mo sa kanya? Pendant ng kapayapaan. Sabi niya noon, nakita niya ito sa dalampasigan 6 na taon na ang nakalipas, nakasabit sa liig ko. Sobrang linaw ng alaala niya. Ibinabalik ko ang peace ring mo. Hindi mo ba sinabi? Ito yung suot mo mula pagkabata. Dapat iniwan ito sa iyo ng tunay mong magulang. Napakahalaga ng bagay na ito. Hindi dapat mapunta sa iba. Hindi mo ba gustong itago yan bilang souvenir? Nasa akin ka na. Bakit pa magtatago ng souvenir? Salamat sa pagbabalik nito sa akin. Sa iyo yan palagi. Malinaw na pwede niya itong itago. Pero binalik niya yan para sa'yo. Sabi niya mas mahalaga ka kaysa souvenir. Teka. Gusto ko talaga ang trench coat na binigay ni Sir Gu sa akin. Ginamit ko ang sarili kong ipon para bilhin ang relong ito. Hindi ito mahal. Ituring mo itong regalo na pabalik. Dadalhin ko to araw-araw. Tinanggap niya. Sabi niya dadalhin daw araw-araw. Hindi siya nagpasalamat. Ma'am, ako na ang bahala sa mga gawaing bahay. Hindi na po kailangan ninyo gawin mismo. Hindi naman ako makatulog. Tuloy. Gising ka pa sa ganitong oras. Nagluto ako ng sabaw. Akala ko busy ka pa. Kaya dinalhan kita ng isang mangkok. Kumusta ka naman sa pamilyang Lu sa mga nakaraang taon? Hindi maganda, hindi naman masama. Tinanggap ako ng pamilya Lu, binigyan ako ng pagkain at tirahan. Lagi ko yung maaalala. Paano si Lulin? Naging kasama ko siya ng 8 taon, mula 16 hanggang 24. Akala ko ikakasal ako sa kanya. 8 taon akong naghintay para sa kasal na yun. Sa umaga ng kasal, pinasuot niya sa akin ang gray na sapatos na tela at isinuot ang bordadong sapatos kay Jiang Yu. Sa sandaling iyon, nalaman ko 8 taon ng paghihintay ay walang kahulugan sa kanya. Hindi na. Simula ngayon, walang makakapang-api sa iyo. Iyan ang pangako ko. Tandaan mo yan. Mainit ang kamay niya. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Sinusubukan akong hilahin palabas ng gray at madilim na nakaraan. Wenning, lumabas ka. Gusto kitang makita. Sir, hindi ka pwedeng sumigaw dito. Umalis ka! Palabasin si Wenning! Mr. Lu, ilang baso na ang nainom mo? Gu Jingchuan, ninakaw mo ang fiancé ko. Ikaw ang nagpadala sa kanya dito. Sa araw ng kasal, pinasuot mo sa kanya ang gray na sapatos na tela, pinasuot mo kay Jiang Yu ang may borda na sapatos, at ikaw ang nagpasya para sa kanya. Yun. Wala akong magawa. Mahina ang kalusugan ni Jiang Yu. Hindi siya makakapagpakasal sa pamilya Gu at magdusa. Kaya si Wenning na lang ang pinadala mo para magdusa. 8 taon kaming magkasama ni Jiang Yu. 8 taon. Alam mo ba ang ibig sabihin ng 8 taon? Hinihintay niya ako. Sinamantala mo lang ang kahinaan niya. Wenning, sa wakas pumayag ka nang makita ako. Alam ko na mali ako. Bumalik ka sa akin. 8 taon.
Sinasabi mo ang 8 taon na damdamin? Sabihin mo sa akin, 8 taon na damdamin hindi ba kayang pantayan ng isang pares ng sapatos? Sa sandaling pinasuot mo sa akin ang mga gray na sapatos na iyon, nasira ang 8 taon na damdamin. Lulin, hindi ako ang iyong fallback. Tao ako, hindi isang piyesa na maaari mong galawin kahit kailan. Pagkasara ng pinto, kung ang taong ito ay dumating muli, hindi na kailangang ipaalam. Jing Chuan, pumunta ako dito ngayon para tanungin ka ng harapan. Saang pamilya ba talaga siya galing? Hindi ako anak ng mayaman. Inampon akong ulila. Oh, Jing Chuan, pakinggan mo to. Isang ulilang hindi kilala ang pinagmulan. Siya raw ang dapat na maging binibini ng pamilyang Gu. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Kailangan ipawalang bisa ang kasalang ito. Hindi mo pwedeng sirain ang pangalan ng pamilyang Gu. Tito, tapos ka na ba? Ano ba yung ugali mo? Asawa ko si Wenning. Kung may mga has na tumutol, kaaway ko siya. Pati si Tito. Chongshan, umupo ka muna. Sabi niya asawa niya ako. Sa harap ng sarili niyang tito, hindi siya nagpatalo. Oy. Darating ako dyan agad. Anong nangyari? Hindi stable ang kondisyon ni Lolo. Tumawag ang ospital. Sasama ka sa akin. Ginoong Go, stable po ang matanda sa ngayon. Pero ang kalagayan niya ay hindi. Optimistiko dahil sa edad. Hindi stable ang lahat ng vital signs niya. Kailangan niya ng palagiang pag-aalaga. Ito ba ang asawang pinakasalan mo? Opo, Lolo. Si Wenning po siya. Ay, Lolo. Hello, anak. Tinawag niya akong manugang na babae. Isang matandang lalaking nakahiga sa kama ng ospital. Tinanggap ako sa unang pagkikita namin. Mananatili ako para alagaan siya. May nurse si Lolo dito. Inalagaan ko si Lola Lu sa bahay ng mga Lu. Eksperyensyado ako. May trabaho ka sa kumpanya bukas. Mananatili ako. Nag-aral si Mrs. Go ng nursing. Medyo lang. Masyado siyang magaling dito. Ilang tao ang inalagaan niya sa luz? Paglago ng GDP ngayong quarter. Naabot ang target. Sabi ng mga eksperto. Hindi ito. Susunod. May sikat na artista na nag-anunsyo ng diborsyo. Ang dahilan ay, Basahin ito. Kabataan ngayon, nag-aasawa at nagdi-divorce, parang nagpapalit lang ng damit. Hindi tulad noong kasama ko ang lola mo. paano po kayo nagkakilala ni Lola? Anak siya ng may-ari ng tindahan ng tela sa bayan namin. Wala akong pera noon. Pumunta ako sa tindahan niya para bumili ng tela. Tumayo ako sa counter at hinanap-hanap sa bulsa ng matagal. Sapat lang ang pera ko para sa kalahating pie. Wala siyang sinabi. Binigyan niya ako ng 2 pie na sobra. Sabi niya, utang mo sa akin. Tapos po, Kaya bawat buwan, pumupunta ako para magbayad ng halaga ng 1 pie ng tela. Umabot ng 2 taon akong nagbayad. Noong araw na natapos ko na, hiningi ko ang kamay niya sa tatay niya. Nagalit ang tatay niya at pinalayas ako. Pero hindi ako sumuko. Bumalik ako ng 5 beses pa. Sa ika-5 beses, tumakbo siya palabas ng bahay mag-isa. Hinawakan ang kamay ko at tumakbo kami. matapang na babae po si Lola. Matapang ka rin. Sinabi sa akin ni Jing Chuan ang lahat. Pinagtaksilan ka ng sarili mong mga tao, pero pumasok ka pa rin sa pamilya Gu ng may pagmamalaki. Hindi yan kayang gawin ng isang ordinaryong babae. Wenning, ang galing ng teknik mo, mas profesional pa kaysa sa nurse. Natutunan ko po ito sa libro. Ang hegu at naiguan points sa braso ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo ng mga nakatatanda. Nandito ka na. Jing Chuan, halika rito. Si Wenning ay asawa na ng apo ko. Kung saktan mo siya, ako ang unang sasabing hindi. Hindi ko po siya sasaktan.
Ma'am, sino po ang hinahanap ninyo? Para kay Wenning po ako. Ako ang foster mom niya. Ma'am, natagpuan na kita. Ma'am, bakit po kayo nandito? Ang ganda ng buhay mo. Talagang mayaman ang pamilya Gu. Pero si Lulin mo, ilang araw nang hindi kumakain at natutulog. Pumayat na siya ng husto. At may problema ang kanyang kumpanya. Ning, bumalik ka at puntahan mo siya. Isang tingin lang, kahit isa lang. Kasama kanya sa loob ng 8 taon eh. Maawa ka naman sa kanya. Wala na akong kinalaman sa pamilya Lu. Wala nang kinalaman? Akala mo mas mataas ka na sa amin ha? Ang pamilya Lu ang nagpalaki sa iyo nitong mga nakaraang taon. Binigyan kanila ng pagkain, damit, at edukasyon. Ngayong umangat ka na sa buhay, sasabihin mong wala nang kinalaman. Kung hindi dahil sa pamilya Lu, mamamatay ka sana sa gutom sa orphanage na iyon. Ang buhay mo ay galing sa pamilya Lu. Hindi mo pwedeng sabihin na wala nang kinalaman, walang utang na loob. Tama ka. Pinalaki po ako ng pamilya Lu. Naalala ko po ang kabutihang iyon. Narito po ang perang naipon ko. 280,000 piso. Principal at interes. Bayad na lahat. Ang password ay birthday ni Lulin. Dalawampung taon po akong pinalaki. 287 ni piso. Pantay na tayo. Mr. Lu, mukha kayong masama. Kailangan po ba ninyo ng pahinga? Mr. Lu, nahimatay siya. Tawag 911. Grabe ang taas ng blood creatinine at urea levels niya. Mabilis na lumalala ang kidney function. May kidney disease ba siya dati? Blanca ang intake form sa Wala pang dumating na kamag-anak. I consult sa nephrology at tawagan agad ang pamilya. Lulin? Kumusta siya? Pamilya ka ba? Asawa ko siya. Stable ang pasyente sa ngayon, pero may kailangan akong kumpirmahin sa'yo. Sobrang baba ng kidney function niya. Sa preliminary diagnosis, may kidney transplant siya. May signs ng chronic rejection. Nagkaroon na siya ng kidney transplant dati, di ba? Hindi. Nagkaroon siya ng kidney transplant. Nagkaroon ba o hindi? Ang impormasyong ito ay mahalaga para sa treatment plan. 6 na taon na ang nakalipas. Alam mo ba kung sino ang donor ng kidney na yon? Kailangan din naming malaman tungkol sa donor. Ako hindi ko talaga alam. Matagal na iyon. Lulin, gising ka na. Muntik mo akong mapatay. Ano sabi ng doktor? Mr. Lu, ang inyong kondisyon ngayon ay, ang kidney transplant ay nagpapakita ng senyales ng pagkabigo. Kailangan naming malaman ang mga detalye ng inyong kidney transplant mula 6 na taon na ang nakalipas. Kung saang ospital ito ginawa, sino ang surgeon, higit sa lahat, ang detalyadong impormasyon tungkol sa donor. Ang impormasyong ito ay makakatulong sa amin na makabuo ng mas tumpak na plano ng paggamot. Jiang Yu, sabihin mo sa kanila. Alam na alam mo ang mga detalye. 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ko na matandaan ang maraming detalye. Tandang-tanda mo ang ospital, di ba? Sa tingin ko, sa Provincial People's Hospital. Sa Provincial People's Hospital. Papakunin ko ang lumang surgical records. Magpahinga ka muna. Kung kukunin ang record ng Provincial Hospital, lalabas si Wenning, hindi ako. Ano ang gagawin ko? Kahit man lang ang file na ito sa bahay, hindi nila ito mahahanap. Walang ebidensya. Wala silang ebidensya. Ano po ang ginagawa mo? Tumayo po kayo. Hindi ako tatayo. Gusto kong makita si Wenning. Kung hindi siya bababa, patuloy akong luluhod. Tumayo po kayo at mag-usap tayo. Ning, nasa gulo si Lulin. May kidney failure siya.
Sabi ng doktor, baka kailangan niya ng isa pang transplant, hindi na siya aabot. Umiinom at nagpupuyat si Lulin nitong mga araw. Bumigay ang katawan niya, sabi ng doktor, yung kidney na na-transplant sa kanya dati ay hindi na gumagana. Nengneng, ikaw ang nag-donate ng kidney noong una. Pwede mo bang? Pwede mo bang? Master Gu, hindi ako pumunta para manggulo. Gusto ko lang. Ihatid itong babae sa side hall para magtsa. Mangyaring magpahinga muna kayo. Bibigyan ko kayo ng sagot pagkatapos kong makipag-usap kay Wenning. Totoong sinabi ng nanay ni Lulin. Totoo. 6 na taon ang nakalipas, na-diagnose si Lulin na may kidney failure, kailangan niya ng transplant. Lihim akong nagpa-match test, hindi nagsabi kanino man. Nang successful ang match, pinirmahan ko ang consent form para sa operasyon. Binigyan ko siya ng isa sa kidney ko. Pagkatapos ng operasyon, nagkaroon ako ng complications. Nasa coma ako ng 4 na araw. Nang magising ako, nakapaligid ang buong pamilya Lu kay Jiang Yu. Nasa ibang kwarto siya, hindi sa tabi ng kama ko. Naka-IV siya. Tinatawag siya ng lahat na kidney donor. Sumandal ako sa pinto ng ward. Pinanood ko si Lulin na hawak ang kamay ni Jiang Yu. Sinabi niya, salamat sa pagligtas mo sa akin. Hindi ako pumasok para magpaliwanag. Noong panahong iyon, naisip ko, basta't nailigtas siya, hindi mahalaga kung sino ang nakakuha ng credit. Pagkatapos, hindi ko na inilantad ang totoo. Una, dahil gumaling si Lulin. Pangalawa, dahil kahit sabihin ko sa kanila, hindi nila ako maniniwala. Ilang taon ka noong nag-donate ka ng kidney? 19. Worth it ba siya? Akala ko worth it noon. Ngayon, hindi ko alam. Xiulan, totoo ba? Si Wenning ba talaga ang nag-donate ng kidney noon? Sa lahat ng mga taong ito, bakit si Jiang Yu ang sinasabi mo? Hindi ba yan malaking biro? Sa tingin ko lang, hindi mahalaga kung sino ang nag-donate. Si Jiang Yu mismo ang nagsabing siya ang nag-donate. Ayokong makialam sa mga bagay ng mga bata. May utang ang pamilya Lu namin kay Wenning. Lulin, kakasabi lang ng nanay mo sa amin. Huwag kang magalit kapag narinig mo ito. Ano yon? Binisita ng nanay mo si Wenning ngayon. Ngayon lang namin nalaman. Ang nag-donate ng kidney sa iyo noon ay si Wenning, hindi si Jiang Yu. Ano ang sinabi mo? Si Wenning ang nagdonate ng kidney. Si Wenning. Doktor, gusto ko ang surgical records ng taong iyon. Mr. Lu, ang kapamilya mo. Gusto ko itong makita ngayon. Gusto ko makita ang pahina ng pirma ng donor. Siya nga talaga. Hoy! Wenning! Lumabas ka. Wenning, pakilumabas ka. Nag-donate ka ng kidney. Binigyan mo ako ng kidney. Akala ko si Jiang Yu. 6 na taon. Akala ko si Jiang Yu. Bakit hindi mo sinabi sa akin? How? Pinanood mo akong yakapin siya bilang pasasalamat. Pinanood mo akong pakasalan siya. Bakit wala kang sinabi? Sinabi ko na sa'yo. Wala yun. Paano yun hindi mahalaga? Isa yan sa kidney mo. Iniligtas mo ang buhay ko. At ganito, ang ginawa ko sa'yo. Lulin, tumayo ka. Tandaan mo ito. Binigyan kita ng kidney dahil mahal kita noon. Hindi ako nagpapaliwanag dahil hindi na kita mahal. Bumalik ka sa ospital at magpagaling ka. Nakaluhod siya sa labas. Babangon siya. Sapat na ang ginawa mo. Bahala na siya sa natitira. Hindi niya tinanong kung bakit ako lumambot, hindi niya ako pinagpasyahan kung magpatawad ba. Tumayo lang siya sa likod ko.
Hinayaan akong harapin ito ng mag-isa, tapos ibinalik niya ako. Bumili ako ng paborito mong prutas. Tingnan mo mismo. Ito. Mali ito. Ang mga electronic records mula sa Provincial People's Hospital. May pirma ni Wenning, numero ng ID niya, uri ng dugo niya. Sabihin mo kung saan ito mali. Ikaw, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko sinabing nag-donate ako. Hindi mo sinabi. 6 na taon na ang nakaraan nang magising ako. Tinanong kita kung ikaw ang nagligtas sa akin. Ano ang sagot mo? Tumango ka. Tumayo ka doon. Tumango ka. Sa harap ng lahat. Wala akong choice. Mahal na mahal kita. Natakot akong baka malaman mong si Wenning, makakaramdam ka ng utang na loob sa kanya. Ayaw kitang mabigatan. Ayaw mo akong mabigatan? Kaya ginawa mo akong ituring kang tagapagligtas? Ginawa mo akong makaramdam ng utang na loob sa iyo? Ginawa mo akong pakasalan ka dahil sa utang na loob? Mahal mo ba ako? O mahal mo ang posisyon bilang Mrs. Lu? Alam mo naman sa sarili mo. Hindi ganyan. Lumabas! Lumabas! Wenning, lahat dahil kay Wenning. Kung hindi niya ibinigay ang kidney na yun noon, hindi ako magiging ganito ngayon. Sinira mo ang lahat. Wenning, sinira mo ang lahat. Miss Jiang, nagpunta ka pa rito? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tito Gu, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Tungkol kay Wenning, asawa ng pamangkin mo. Si Wenning ay hindi basta-basta ulila na walang kilalang pinanggalingan. 6 na taon na ang nakalipas, nag-donate siya ng kidney sa isang lalaki. Isa lang ang kidney niya. Hindi buo ang katawan niya. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Bago ikasal si Wenning kay Gu Jingchuan, mayroon siyang kasintahan sa loob ng 8 taon na nagngangalang Lulin. 6 na taon na ang nakalipas, nagkaroon ng kidney failure si Lulin at nag-donate si Wenning ng kidney sa kanya. Ang Provincial People's Hospital ay may surgical records. Pwede mong i-check, Mr. Gu, ang isang babaeng may pisikal na depekto. Paano siya magiging karapat-dapat na maging may bahay ng Gu Mansion? Paano niya mapapatuloy ang lahi ng mga Gu? Miss Jiang, may ebidensya ka ba sa sinasabi mo? Ang mga hospital records ang ebidensya. Alam din ng mga kamag-anak ng pamilya Lu. Tanungin mo lang sila. Miss Jiang, salamat sa impormasyon. Alam ko na ito ngayon. Mr. Gu, ayaw ko lang na maitago sa pamilya Gu ang totoo. Ikaw ang ulo ng pamilya. Karapat-dapat mong malaman. Tawagan mo ang ilan sa mga nakatatandang kamag-anak ng aking kuya. Sabihin mong may mahalaga akong tatalakayin. Makinig kayo, isang ulila, hindi pa buo ang katawan, kulang ng isang bato. Ang babaeng ganyan, sa pamilyang Gu, paano siya makakapag-anak o makapagpapatuloy ng lahi? Totoo ba iyan? Chongshan, sigurado ka? Totoong totoo. May record ang Provincial People's Hospital. Ang nakatanggap ng bato ay ang dati niyang fiancé. Isang babaeng hindi pa nga nakakapasok sa pamilya, may iba ng lalaki. Ang manatili sa pamilyang Gu ay isang sakuna. Narinig niyo na ba? Galing sa katiwala. Sabi nila, hindi buo ang batang ginang. Kulang siya ng isang bato. Sinong nagsabi? Alam ng mga matatanda sa pamilyang Gu. Sabi nila, dati siyang kasama ng ibang lalaki. Ang batong iyon ay na-donate sa kanya. Nagchichismisan ang buong bahay, di ba? Sabi ng tito mo. Sabi nila, kulang ako ng isang bato, hindi buo ang katawan ko, hindi karapat-dapat maging batang ginang ng pamilyang Gu, pwede akong umalis saglit. Mawawala ang mga chismis. 6 na taon na ang nakalipas, iniligtas mo ako sa beach. 4 na taon na ang nakalipas, nag-donate ka ng kidney kay Lulin. Doktor ka ba? Nagligtas ng mga tao? Marami kang nailigtas na tao? Sino ang magpoprotekta sa'yo? Jingchuan, pinatawag ka namin dito ngayon sa kahilingan ng mga nakatatanda ng angkan tungkol sa asawa mo, si Wenning. May mga bagay na kailangang linawin ng personal. Narinig namin na hindi buo ang katawan mo. Kulang ng isang kidney, hindi ba? Tama po. E di alam mo na, isang babaeng may depekto. Paano niya mapagpapatuloy ang angkan ng Gu? 3 henerasyon na nag-iisang anak na lalaki. Nasa balikat mo ang anong responsibilidad. Hindi na kailangan paalalahanan ka, di ba? Ngayon, narito po ang lahat ng mga nakatatanda. May ilang bagay akong dapat linawin. Una, 8 taon na ang nakalipas, 20 ako noon, at nahulog ako sa tubig sa abandonadong pier sa East Sea. Si Wenning ang tumalon sa dagat at sumagip sa akin. 18 siya noon. Pangalawa, 4 na taon na ang nakalipas.
Nagkaroon ng kidney failure ang fiancé niya na si Lulin. Lihim siyang nagpa-test kung tugma sila at nag-donate ng kidney sa kanya. Noong taong iyon, 19 siya. Ayos naman ang katawan niya. Ang mga medical reports, post-op checkups. Nakita ko na lahat. Maaari siyang mabuhay ng normal at magkaroon ng mga anak. Kahit may mga issue, patunay iyon na may nailigtas siya. Walang kahihiyan doon. Nililinaw ko po ito ngayon. Kung may gagamit sa kalusugan ni Wenning bilang dahilan ng pag-atake muli, kalaban po nila ako. Ang pagsalungat po sa akin ay pagsalungat sa buong Gu Group. Mga iginagalang na nakatatanda. Malinaw po ba? Yung mga sinabi mo sa bulwagan ng mga ninuno. Anong problema? Noong 18 ako, iniligtas kita sa tabing dagat. Noong 19 ako, nag-donate ako ng kidney. Sa mga taon, marami akong ginawang desisyon. May tama, may mali. Pero ngayon, ipinagtanggol mo ako sa harap ng mga taong iyon. Nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat na tumalon ako sa dagat noon. Nagpapasalamat na naoperahan ako noon. Nagpapasalamat na marami akong pinagdaan ng paligoy-ligoy at sa wakas ay nakarating dito. Ang daan pasulong. Sasamahan kita. Tatay, Shenghua Group ba? Ay katunggali sa ibang bansa ng Gu? Yang Shen na bata sinusubukang lamunin ang bahagi ng Gu sa Southeast Asia. Bakit ka nagtatanong? Mag-schedule ng meeting sa kanya. Sabihin mo sa kanya, nasa akin ang gusto niya. Miss Jiang, sabi ng tatay mo, may importante kang dapat pag-usapan. May inside info ako sa pamilyang Gu. Anong info? Matagal nang galit si Gu Chongshan sa kanyang pamangkin na si Gu Jingchuan. Ilang nakatatanda ng pamilyang Gu ang nagtatanong tungkol sa kasal ni Gu Jingchuan sa isang ulila na hindi kilala ang pinagmulan. Hindi nagkakaisa ang pamilyang Gu. Puro chismis ng pamilya ito, hindi business intelligence. Gu Jingchuan, anong proyekto ang ginagawa niya kamakailan? Ang lupa sa South City, namuhunan ang Gu ng $1.7 billion dito. Tama? Ang approval process para sa supporting facilities ng lupa, sino ang humahawak nito? See? Ang mga staffing arrangements ng pamilyang Gu, ang travel schedule ni Gu Jingchuan, masasabi ko sa iyo ang lahat ng ito. Isa lang ang kondisyon ko. Sabihin mo. Gusto kong pagsisihan ni Gu Jingchuan ang pagpapakasal sa kanya. Miss Jiang, pwedeng pag-usapan natin ng partnership. Sir Gu, may problema ang titulo ng lupa ng Nancheng Project. May 3 orihinal na may-ari. Ang isa ay isang overseas trust fund na humahawak nito. Anong sabi ng legal? Sabi ng legal kung ang ikatlong may-ari ay hindi pumirma, ang permit ng ating proyekto ay masasuspinde sa loob ng 30 araw. Tumawag din ang bangko. Narinig nila ang tungkol sa dispute sa titulo. Humihingi sila ng partial early loan repayment. Mga 400 million ang kulang sa pondo. Abisuhan ang legal. Mag-overtime ngayong gabi. I-book mo ako ng pinakamaagang flight papuntang Nancheng. Opo. Gising ka pa? 3 araw ka nang hindi kumakain ng maayos. May konting issue ang Nancheng Project. Inayos ko na ang mga files mo. Nasa kaliwa ang mga urgent, nasa kanan ang routine. Kaya mo ba to? Sa bahay ng mga Lu, si Lulin ay nag-aasikaso ng negosyo. Hindi ako masyadong makatulong sa iba, kaya inayos ko na lang ang files niya. Ililigpit ko na ito pagkatapos mong matapos. Sa briefing ng Shenghua Group, nabanggit doon ang pangalang ito. Yung lupa sa Nancheng, yung third party sa likod nito, baka may connection sila. Huwag kang mag-alala, Mr. Shen. Ayos na ang Nancheng. Ang legal team ng Gu Group, hindi pa nila naiugnay sa atin. Shen of Nanchang. Gu Koarti. Sandali. Nasa ospital ako ngayon, inaalagaan si Lolo, nang may narinig akong tumatawag sa katabing kwarto.
Sabi niya na si Mr. Shen ay handa na ang usapin sa Nancheng. At hindi pa alam ng legal team ng GuCorp. Ang bed card ng katabing pasyente ay Chen Weimin. Si Chen Weimin ay ang legal counsel ni Shen Yi. Sigurado ka na siya iyon? Tiningnan ko ang bed card niya. Wala akong dalang ballpen. Kaya kinunan ko ng litrato gamit ang phone ko. Medyo malabo, pero malinaw naman ang pangalan. Malaking tulong itong clue na ibinigay mo. Nahanap ko na. Shenghua Group dinaya ang proyekto ng South City. Inamin ni Chen Weiming. Handa siyang tumestigo. Si Shen Yi, sa pamamagitan niya, nag-ayos ng third-party ownership dispute. Oras na para isara ang lambat. Sir Guo. Kaninang umaga, mahigit 20 na management staff sa grupo, sabay-sabay na nakatanggap ng anonymous na material. Sinong nagpadala? Peke ang return address. Tinignan ng tech department, ang IP address ng pagpapadala ng email ay galing sa pampublikong internet cafe. Sir Gu, kumalat na po ang isyung ito sa loob ng grupo. Kung hindi natin ito aaksyonan, makakaapekto ito sa iyong reputasyon at sa imahe ng grupo. Aalamin ko ang buong katotohanan. Samantala, walang sinuman ang magsabi nito sa labas. Itong profile picture. Ginamit nila ang picture ko, pero yung mga gilid ng chat bubble, magaspang. Pinagdugtong-dugtong lang yan. Di mo ba ako tinatanong kung ano sa tingin ko? Ano sa tingin mo? Peke lahat to. Kailangan mo ng patunay. Pwede kong ibigay ang phone at laptop ko, mga password ng lahat ng messaging apps ko. Makikipagtulungan ako sa kahit anong investigasyon. Ang password ay ang birthday mo, 6 na digit. Alam mo ang birthday ko. Nakasulat yan sa marriage certificate. Tiningnan ko. Hindi na kailangan tingnan. Naniniwala ako sa'yo. Pero kailangan kong malaman kung sino ang nag-fake niyan. Kung hindi, uulitin nila yan. Hinahanap mo ba ako? May nagpeke ng mga dokumentong ito na sinasabing nagkaroon ng relasyon si Wenning sa iyo pagkatapos ng kasal. Kalokohan. Pagkatapos ng kasal, hindi ako pinapansin ni Wenning. Ang mga chatlog na ito, ang petsang ito. Nakahiga ako sa ospital. Maaari mong suriin ang aking hospital records. Kailangan kitang magpatotoo. Siya. Pero gusto kong malaman kung sino ang gumawa nito. Jiang Yu, Kailan mo kailangan na magpatotoo ako? Sabihin mo, ang oras. Utang ko kay Wenning ang isang kidney. Utang ko sa kanya ang isang paghingi ng tawad. Babayaran ko ang mga utang na ito. Noong ikasal kami ni Wenning, hindi kaming nagkita ng pribado. Ang mga chatlog sa anonymous na material ay peke. Ang mga larawan ay kinuha sa mapanlinlang na anggulo. Sa aking karangalan, sumusumpa ako na si Wenning ay hindi kailanman gumawa ng anuman na makasama sa pamilyang Gu. Narinig namin ang pahayag ni Ji Lu. Ang mga testimonyang ito ay itatala. Pasensya na. Lumapit si Lulin para tumestigo. Napagpasyahan na ng pamilya Gu na peke ang ebidensya. Lulin, hindi mo man lang ako bibigyan ng isang huling pagkakataon? Kampi kayo sa kanya. Si? Eh di hindi na ako magpipigil. Sang tao, ang bayarin sa ospital ng iyong ina, kulang pa ng 50,000 piso. Paboran mo ako, bibigyan kita ng 100,000 piso. Anong trabaho? Jinchuan, ako. Medyo nahihilo ako. Wenning. Tawagan ng ambulansya. Lahat, manatili sa inyong pwesto. Walang aalis. Abnormal na pagkipot ng pupil. Paunang diagnosis, neurotoxin. Ihanda ang activated charcoal lavage. Makipag-ugnayan sa toxicology para sa blood toxin screen. Nadala mo siya dito sa tamang oras. Isa pang kalahating oras. Aabot na sana ang toxin sa CNS niya. Pwedeng naging malubhana.
Gising ka na. Gaano katagal akong nakatulog? Buong araw. Hindi kita naprotektahan. Ayos lang ako. 6 na taon na ang nakalipas, hinila kita pabalik, mula sa bingit ng kamatayan. Hindi ako mamamatay sa lason na ito. Nalaman mo na ba? Nalaman ko na. Yung bagong pansamantalang tauhan sa mansyon, si Zhang Tao, na ang pangalan ay Jiang Yu. Nakatakas na ang suspek. Wala sa bahay niya. Nakatakas siya. Kailangan mag-issue ng wanted notice. President Gu, may balita na ang pulis. Tumakas si Jiang Yu sa isang county malapit sa border pero natagpuan na namin siya. Huhulihin natin siya sa makalawa, sa pinakahuli. Hindi siya makakatakas. Hindi siya ganyan dati. Noong bata ako at nakatira sa pamilyang Lu, ibinabahagi niya sa akin ang kalahati ng candy niya. Pagkatapos, sinimulan akong ligawan ni Lulin. Nagbago siya. Hindi siya galit sa akin. Galit siya sa sarili niya. Dahil hindi siya ang napili. Hindi mo kasalanan ang pinili niya. Mr. Go, tumawag ang doktor na nag-aalaga kay Jigo. Matanda, biglang lumala ang kanyang kondisyon. Baka hindi na siya makalampas ngayong araw. Mabuhay ka ng maayos. Tatandaan ko, Lolo. Siya na ang huli. Noong bata ako, namatay ang mga magulang ko. Si Lolo ang nagpalaki sa akin. Ngayon, wala na rin si Lolo. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Gumawa si Mr. Gu ng testamento noong nabubuhay pa siya. Ito ay nanotaryo. May legal na bisa ito. Si Mr. Gu ay may hawak na shares sa Gu Group, 8% na bahagi. Lahat ay mapupunta kay Wen Ning, asawa ng kanyang apo, Miss Wen. Ako. Sa testamento, may liham mula kay Mr. Gu, sulat kamay para sa iyo. Wen Ning, kapag nabasa mo ang liham na ito, wala na si Lolo. Sinabi sa akin ng mayordomo ang tungkol sa iyo noon pa. Kaninong anak ka? Paano ka napangasawa sa pamilya Gu? Alam ko ang bawat detalye. Nabuhay ako ng 96 na taon. Marunong akong bumasa ng tao. Noong mga araw na iyon, nasa tabi ka ng aking higaan. Pinupunasan ang aking mga kamay. Pinapainom ako ng gamot. Binabasa ang dyaryo. Walang anumang pagkainip. Marami na akong taong nakita. Nakikilala ko ang totoo sa peke. Si Jing Chuan ay isang tapat at mapagmahal na bata. Pero naulila siya noong bata pa siya, kaya malamig ang kanyang ugali. Pero nitong mga araw na ito, habang pinapanood ko kayong dalawa, mas panatag na ako. Naniniwala si Lolo sa inyong dalawa. Magsama kayo ng maayos para mapanatag si Lolo sa kabilang buhay. Anong problema? Binigyan ako ni Lolo ng kanyang shares. Sabi niya, alam niya kung sino ako mula pa noon. Sabi niya, nagtitiwala siya sa akin. Sabi niya, alagaan kita. Laging magaling si Lolo sa paghusga ng tao. Sabi niya, magaling ka. Eddie, magaling ka. Jiang Yu, inakusahan ng sadyang pananakit, pagmamanipula ng ebidensya, at pagsuhol sa iba upang lasunin. Ang ebidensya ay tiyak. May sasabihin ka ba? Wala akong sasabihin. Ginawa ko. Bakit mo sinaktan si Wen Ning? Bakit? Dahil akin dapat lahat ito mula pa noong una, ang batang may bahay ng mansyon ng Gu, ang puso ni Lulin, lahat ng iyon ay dapat sa akin. Bakit siya ang kumuha ng sa akin? Bakit siya ang mas magandang buhay kaysa sa akin? Inaamin mo ba lahat ng krimen? Walang pagsisisi, haha. Pagsisisi? Nagsisisi ako na hindi ko siya hinayaang malunod sa operating table. Ginoo, balita mula sa himpilan ng pulis.
Si Jiang Yu ay dinala ngayong hapon, pabalik sa kabisera ng probinsya. Ang kaso ay I-refer para sa pag-uusig. Ang paunang sentensya ay maaaring higit sa 10 taon. Naunawaan. Huwag mo na siyang pahirapan. Hayaan na ang batas ang humatol sa kanya. Ang dami ko nang hinanakit sa mga nakaraang taon. Hindi ko siya pinapatawad. Pero ayaw ko nang mag-aksaya ng panahon sa kanya. Sige. Bago pumanaw si Lolo, sinabi niya na dapat tayong magsama ng maayos. MM. Di magsasama tayo ng maayos. Miss Wen, may sulat po kayo? Wenning, ako si Lulin. Kapag nabasa mo na itong sulat, nasa tren na ako. Hindi mahalaga kung saan ako pumunta. Ang mahalaga ay sa wakas ay makakapagpakalma ako para isulat ang mga salitang matagal ko nang inutang sayo. Palagi kong iniisip, ang nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Nakahiga ka sa kama ng ospital, ang mukha mo'y mas maputla pa sa mga kumot. Tumayo ako sa silid ng ospital ni Jiang Yu, hawak ang kanyang kamay at sinasabi ang salamat sa kanya. Nasa katabing silid ka lang, pinaghiwalay lang ng isang pader, ngunit hindi ako pumunta sayo. Ang ilang pagkakamali, kapag nagawa na, ay panghabang buhay. Hindi ako umaasa na mapapatawad mo ako. Ni hindi ko iyon karapat-dapat. Gusto ko lang na maging masaya ka. Mas mahusay si Gu Jingchuan kaysa sa akin, kaya kanyang makita kahit sa maraming tao. Hindi ko magawa. Pasensya na at marami akong na-miss. Paalam, ingat. Sa kanyang liham, nagpaalam siya sa kanyang dating sarili. Dapat din akong magpaalam sa dati kong sarili. Gusto mong mamasyal? Saan tayo? Hindi to honeymoon. Pupunta tayo kahit saan mo gusto. Gusto ko sa beach. Sige. Isasama kita sa isang lugar. Ito yung beach mula 6 na taon na ang nakalipas. 6 na taon na ang nakalipas, hinila mo ako mula sa dagat na ito. Nang magising ako sa beach, hawak ko itong jade pendant. Malamang naputol ito noong iniligtas mo ako. Iningatan ko ito sa lahat ng taon, ito ang tanging bakas ko para mahanap ka. Hinanap mo ako sa loob ng 6 na taon. Noong araw na pinakasalan kita, napagtanto ko na ang taong hinahanap ko ay nasa harapan ko lang. Noong huling pagkakataon, nagpakasal ka sa pamilyang Gu bilang kapalit. Nakasuot ka ng kulay abong tela na sapatos at pumasok sa bridal sedan sa gilid. Hindi man lang namin natapos ang seremonya ng kasal. Sa pagkakataong ito, nang walang impluensya ng iba, nag-propose ako sa iyo sa sarili kong pangalan. Pakasalan mo ba ako? Oh. Ito ang pinakamahalagang bagay ng nanay mo. Protektahan ka nito mula ngayon, tulad ng pagprotekta ng nanay mo sa akin noon. Nanay, saan ito nanggaling? Matagal na panahon ang nakalipas, nagligtas si nanay ng isang tao sa dalampasigan, at ang taong iyon ay naging tatay mo. Ito ang tanging bakas na iniwan niya sa akin. Hindi ko akalain na ang isang taong iniwan ay maaaring magkaroon ng ganitong kaligayahan. Hindi ka iniwan. Ikaw ang kapalaran na ipinadala sa akin.